Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Ang lahat ng papuri sa salamat na ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na kanyang pinagkaloob sa atin. Alhamdulillah, sa maikling oras na ito ay pagtutuloy sa naging talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa aklat ng Rahiqul Makhtum. At ngayon ay pagbalik tanaw sa natalakay natin ng nakaraan na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan ay nakaranas ng panggigipit, pangungutya, pisikal at verbal. At nakaranas din dito ang ilan sa mga maagang naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga normal na namumuhay ng mga tao hanggang sa mga alipin na nasa kanilang mga lipunang ginagalawan. Natalakay din natin nakaraan na isa sa mga madalas manggipit at ilan sa mga madalas manggipit at madalas magbigay ng pasakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kundi ang kanyang malalapit na mga kamag-anak mula sa mga kapatid ng kanyang ama at kapatid ng kanyang mga tiyo, mula sa mga anak ng kanyang lolo at ang sino pa man na mayroong impluwensya at kakayahan na gawin ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natalakay natin nung nakaraan na ang mga ibang tao na bukod sa kapamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinipili nilang idaan sa demokrasyang usapan. Ibig sabihin yung usapan na magkakaroon ng pagtigil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagpapalaganap ng Islam, sa kanyang pagbabasa ng banal na Quran at sa pag-akay sa mga tao sa pagpasok sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito ay ang mga Quraysh ay gumawa ng mga hakbangin upang lalong paigtingin ang pagpigil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito ay dumanas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga pasakit mula sa mga tao na to. Patunay na sino mang nagdadala ng gawain ng mga propeta ay tiyak na makakalasap ng gaya ng nalasap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga unang naniwala sa kanya. At dahil dito sa mga pangyayaring ito na nakaharap ng mga Muslim mula sa mga Kuffar Quraysh ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumili ng isang desisyon sa kanyang buhay o yugto sa kanyang buhay na kung saan sa pamamagitan nito mapapangalagaan ang mga Muslim, lalo na nasa kalagayan sila ng bagong pagsibol ng kanilang ng kanilang iman, sa kalagayan na kung saan ay hindi pa sila lubusang malakas bilang mga Muslim. Dahil dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinili niya ang Darul Arqam, kung saan ito ay naging lugar ng pagtitipon, lugar ng pagtuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tinatawag na unang markaz ng da'wa. O dito sa Darul Arqam, unang itinuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga aralin, ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga unang yumakap na Muslim, unang naniwala sa kanya na mga Muslim. At dito rin yung pagtuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng akida, ng tauhid, pagpapatatag ng pananampalataya ng isang Muslim. Dito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinili niya ang Darul Arqam upang dito sikretong magtipon-tipon ang mga Muslim at dito nila binabasa ang maluwalhating banal na Quran at dito tinuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nilalaman ng mga aya ng banal na Quran at dito rin sa Darul Arqam nila ay sinasagawa ang kanilang congregation na pagdarasal at dito rin ay nakaranas sila dito at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kapanatagan at kapayapaan sa kanilang sarili at sa kanilang
relihiyon. Ang Darul Arqam ay itinuturing na isang lugar na payapa sa mga Muslim sa mga panahon na yun. Kumbaga, sa laki-laki ng lungsod ng Makkah, ang Darul Arqam ay may tuturing na safe na lugar ng mga Muslim. Dito tinuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga aralin at tuntunin na itinuturo sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang dito ang maganda dito sa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim, hindi ito naging lantad sa mga Muslim, sa mga musyrik. Hindi ito naging lantad sa mga non-believer. Hindi ito naging lantad sa mga non-Muslim. Dito ay naging isang lihim na lugar para sa mga Muslim. Naging safe na lugar ito para sa mga Muslim. Sabi nga ni Ibn Ishaq, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan ay sekretong nagtitipon-tipon dito na malayo sa mga mata at kaalaman ng mga Quraysh. At dito ay malayo sa kanila, malayo sila mula sa pangungutya, malayo mula sa pananalita na hindi maganda mula sa mga non-Muslim. Ito kasi yung mainam para sa maliit na bilang pa lang ng mga Muslim at ang kanilang pananampalataya ay nagsisimula pa lang lumakas at nagsisimula pa lang tumibay. At ito yung pagkakataon na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan ang mga Muslim ay payapang nakakapagsagawa ng mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at nababasa nila ang maluwalhating banal na Quran. So, ang mga marami o ang ilan sa mga sahaba na nag-Muslim sa panahon na iyon, panahon ng pangigipit ng mga Quraysh, mas pinipili nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan bilang Muslim at itago ang kanilang pagsagawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nantarang nakakapagsagawa ng da'wa sa mga non-Muslim dahil sa pagprotekta sa kanya ng kanyang tiyo, ang ilan at bukod sa kanya ay hindi magagawa ito ng tuluyan dahil nga ay hindi naman sila protektado gaya ng pagprotekta ni Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang dahil dito, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya rin masisikmura o hindi niya rin kumbaga sa kalagayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi rin siya panatag na nakikita niya ang mga sumunod sa kanya na nakakaranas ng paghihirap, nakakaranas ng panggigipit, kahit naman ay dito ang unang utos mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na lumikas patungo sa lupain ng Habasya. Sa mga panahon na ito ay napagdesisyonan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paglikas patungo sa Habasya. Ang Habasya, ito ay mas kilala sa lugar natin, mas kilala sa panahon natin ngayon na Ethiopia. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng paggigipit, sa panahon ng pangungutya at pagpapahirap ng mga non-Muslim sa mga unang naniwala sa Islam ay napagpasyahan niyang lumikas mula sa lupain ng Haram sa Makkah patungo sa tinatawag na lupain ng Habasya. At ito ay nangyari sa mga huling taon ng ika-4 na panahon ng pagiging propeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa huling ika-4 na taon ng pagiging propeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumikas sila patungo sa lugar ng Habasya. So ito ay napagbigyan ng linaw sa sumunod na taon, sa ika-5 taon, kung saan ay lumikas sila. Sa huling ika-4 na taon ng pagiging propeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tuluyang humina ang mga kalagayan ng mga Muslim
at lalong tumindi ang panggigipit sa kanila ng mga non-Muslim at ito ay tuluyang naging lantad na lantad. So kaya naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumikas na mula sa Makkah patungo ng lupain ng Habasha. Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardullahi wasi'a innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sa pinakamalapit na kahulugan nito, lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, at sa yaong mga nagsisipaggawa ng gawain mabuti sa mundong ito ay hasana, merong karampatang mabuting gantimpala sa kanilang mga gawa. At sa ibang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Sa pinakamalapit na kahulugan nito, at sino man ang gumagawa ng gawaing mabuti mula sa kalalakihan at mga kababaihan, wa huwa mu'min, at siya ay mananampalataya, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, aming igagawad sa kanya ang marangal na pamumuhay. At dahil dito, ang karugtong na aya, wa ardullahi wasi'a, at ang lupain ng Allah subhanahu wa ta'ala ay malawak. Isa itong maliwanag na hudyat na kapag ang isang Muslim, bilang isang Muslim na nagpapraktis ng Islam sa kanyang sarili, bilang isang mananampalataya, na nakatira kung saan nagigipit siya sa pagsagawa ng mga lituntunin at tuntunin bilang isang Muslim, sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, malaya siyang lumikas sa lupain kung saan ay malaya niyang may sasapuhay at may papamuhay ang kanyang karapatan bilang isang Muslim at bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ardullahi wasi'a, at ang lupain ni Allah subhanahu wa ta'ala ay malawak. Isa itong hudyat na hindi lamang para sa mga lumikas mula sa lupain ng Makkah patungo sa lupain ng Habasya, bagkus sa lahat ng Muslim. Isa kang Muslim na mag-isa sa iyong pamilya, ang pamilya mo ginigipit ka, ang iyong asawa ginigipit ka, gumawa ka ng iba't ibang paraan na mahikayat sila maparating sa kanilang Islam, at hahantong sa punto na magkakaroon ng malaking fitna sa iyong sarili, ikaw na yung lumikas, lumayo at ayusin mo ang sarili mo. Maaaring hindi pa ito yung panahon para yakapin nila ang Islam o hindi nila tanggapin ang Islam sa panahon na ito. Kaya lumikas ka, maghijra ka, at pumunta ka sa lugar na kung saan patatatagin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong iman, sa pagsasagawa ng tungkulin mo bilang isang Muslim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Tunay na igagawad ang gantimpala sa mga taong mapagtiis sa Allah subhanahu wa ta'ala ng walang paglilitis. Sabi ni Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, ito ay pangkalahatan sa lahat ng uri ng sabar. Sabihin, sa lahat ng uri ng sabar, pagtitiis na mararanasan ng isang Muslim, igagawad sa kanya ni Allah ang gantimpala ng walang paglilitis. Walang paglilitis. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinili niya ang lupain ng Habasya. Bakit pinili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lupain ng Ethiopia? Kasi naniniwala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dito ay merong tapat at justice na hari. Tapat at justice na hari. At ang hari na ito ay naniniwala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi siya maggagawa ng hindi makatarungan sa sinuman, kaya't ang mga Muslim ay ipinag-utos niyang lumikas patungo sa lupain na pinamumunuan ng Najashi upang matakasan nila ang fitna na dulot ng mga non-Muslim sa lupain ng Makkah. So sa Rajab, sa buwan ng Rajab, sa taon ng ikalimang taon ay lumikas ang unang grupo ng mga muhajirin patungo ng lupain ng Habasya. So sila ay binubuo ng 12 na kalalakihan at 4 na kababaihan. 12 na kalalakihan at 4 na kababaihan sa pamumuno ni Uthman ibn Affan kasama ang kanyang asawa na si Ruqayya na anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang unang bilang o ang unang yugto ng mga lumikas ay
sa pamumuno ni Uthman ibn Affan na binubuo ng 14 na kalalakihan at binubuo ng 12 na kalalakihan at 4 na kababaihan. Ito yung unang yugto ng lumikas patungo sa lupain ng Habasya mula sa utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang paglikas ng mga tao na to ay patagong lumikas patungo sa lugar ng Ethiopia. So sabi ng mga ulama, ang paglikas ng mga muhajirun sa pamumuno ni Uthman ibn Affan ay isang uri ng patagong paglikas kung saan nang marating nila ang daungan kung saan sila ay sasakay ng sasakyang pangdagat ay nakarating sila dito ng payapa at nakasumakay sila ng 2 sasakyang pangdagat at ito ang naging dahilan upang sila ay makarating sa lupain ng Habasya. At ang kanilang pagtungo at ang pagdating sa lupain ng Habasya ay hindi nabigyan ng kaalaman sa sinuman mula sa mga Quraysh. Ibig sabihin, hindi nalaman ng mga Quraysh na lumikas ang konting bilang ng mga Muslim mula sa lupain ng Makkah patungo ng Habasya. At hindi sila nagkaroon ng kaalaman, ibig sabihin, hindi sila nagkaroon din ng pagkakataon na harangan at pigilan ng paglikas at paglisan ng mga Muslim. Kahit naman nang lumikas ang mga Muslim, ay nagkaroon sila ng kapanatagan sa kanilang sarili at sila ay namuhay panandalian doon kasama ang kanilang nakasama doon ng mga hindi Muslim ng may kapanatagan at pinakamainam na yugto ng kanilang pagsasagawa ng kanilang ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga panahon na ito, dumating ang buwan ng Ramadan sa parehas na taon. Ibig sabihin sa ikalimang taon ng pagiging propeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa buwan ng Ramadan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumabas patungo sa Masjidul Haram. At dito ay mayroong pagtitipon ng mga pinuno ng mga Quraysh at kasama ang mga nakakataas na pinuno ng mga Quraysh at yung mga matatanda sa kanila. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binasa niya ang ilan sa mga aya ng Suratul Najm. Binasa niya ang ilan sa mga aya ng Suratul Najm at ito ay narinig ng mga nakakatandang na pinuno ng mga Quraysh at ang mga namumuno sa Makkah mula sa tribo ng mga Quraysh. At nang marating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la tasma'u li hadal Quran wal alghaw fihi la'allakum taglibun. Dito ay ang mga tainga ng mga non-believer at mga non-Muslim ay nakarinig sila ng pangbihirang salita na hindi pa nila namulat o narinig mula sa kanilang mga ninuno. At ito ay piniliwanag nila na salita at kataga na kaakit-akit sa kanilang mga pandinig. Kumbaga ito ay pangbihirang kataga na narinig nila mula sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa binigkas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang marinig nila ito ay para silang nakaramdam ng iba sa kanilang mga balat. Nakaramdam sila ng kakaiba sa kanilang pandinig at nakarinig sila ng pangbihira na kaaya-aya sa kanilang pandinig at hindi pa sila nakarinig ng mga ganitong uri ng mga kataga sa mga ninuno nila mula noon o bago pa man maging propeta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa sila nakatagpo ng ganitong uri ng mga salita. Hanggang sa babasahin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang talata kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fasjudu lillahi wa'budu, at kayo ay magpatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala at inyo siyang sambahin. At nang dahil dito ay ang mga non-believer na nakarinig mula sa mga talata na ito, sila ay kusang loob na nagpatira pa sa lupa nang hindi nila namamalayan sa kanilang mga sarili. At yung pagpapatira pa nila na yun ay pagpapatunay lamang na kahit na gaano sila
nagmamalaki sa kanilang mga sarili o kahit na gano'n nila ipaliwanag ang kanilang sarili na nasa tukatog sila ng pagmamayabang o pagmamalaki sa sinuman, kahit na sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung katawang lupa nila ay hindi nila kontrolado na kusang nagpatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi nila napigilan ng sarili nila. Hindi nila napigilan yung sarili nila na magpatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito ay hindi nila naramdaman na sila ay nagpakumbaba, nagpatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nakakagulat dito ay gumawa sila ng isang gawaing hindi nila naiwasan sa kanilang sarili. Ito yung magpatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung dati ay hindi nila ito nagagawa sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang mabasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang talata na to mula sa banal na Quran ay kusang loob nilang ginawa ang isang bagay na hindi nila akalain sa kanilang sarili na gagawin nila ito isang araw. O gagawin nila ito kapag narinig nila ang talata mula sa banal na Quran. Pagkatapos ng pangyayaring ito ay kumalat ang balita sa lugar ng Makkah na ang mga Quraysh o mga nakakatandang mga Quraysh ay nagpatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos marinig ang talata na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang masaklap dito, yung mga hindi nakasaksi at hindi nakadalo sa pangyayaring yaon, sinisisi nila yung mga nandoon bakit sila nagpatira pa. At yung mga nagpatira pa naman o yung mga nandoon sa lugar ng haram na nagpatira pa pagkatapos nilang marinig ang binasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinisisi din nila yung mga yon sa pagkakataon na masisisi nyo ba ang aming mga sarili na kusang magpatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala samantalang hindi naman nila ginusto yung sarili nila na magpatira pa. Sabihin, nagkaroon ng pagsisisi mula sa mga nagpatira pa at sa mga hindi nagpatira pa na sinisisi sila. Kayo na mga nandito, nakadalo, nakarinig ng talata mula sa banal na Quran, nagpatira pa kayo, hinayaan niyo yung sarili niyo na gawin niyo yung bagay na yun, naging sunod-sunod kayo kay Propeta Muhammad, hinayaan ninyo na lapastanganin ang relihiyon at mga Diyos-Diyos na sinasamba ng mga ninuno natin. So, ang mga nagpatira pa naman ay sinasabi nila na masisisi niyo ba kami na nagawa namin ng isang bagay na wala kaming kakayahan sa sarili namin na pigilan ang sarili namin na gawin ang bagay na yun. So nagkaroon sila ng pagsisisi sa isa't isa at nagkaroon sila ng pagtatalo ukol sa nangyari na iyon. Ang problema dito ay kumalat ang balita na to hindi lang sa loob ng Makkah o hindi lang sa loob ng Masjidul Haram. Ibig sabihin, kumalat ang balita na ang mga kuffar Quraysh nagpatira pa sila sa Masjidul Haram at sinyalis na ito na yumakap sila sa Islam. Yun yung balita o haka-haka na kumalat. Ang balita na to ay nakarating hanggang sa lupain ng Habasya. Talagang pagkismis talaga ay malayong mararating. Nakarating pa sa lupain ng Habasya. Kaya lang ang nakarating sa lupain ng Habasya ay baliktad sa totoong nangyari. Ang nakarating sa lupain ng Habasya, sa mga Muslim na nandoon, na payapang naninirahan panandalian, ang nakarating na balita sa kanila ay ang mga kuffar Quraysh ay nag-Muslim na. At ang patunay dito ay ang kanilang pagsujud sa Masjidul Haram. Saksi ang mga nakakita at isang balitang kumalat na sa lupa. At ito ay nakarating na sa Habasya. So, ang mga nasa Habasya ay narinig nila yung balitang maling balita. So, naniwala ba sila o hindi? Naniwala din sila. Kasi nga, wala naman nagpapatunay na mula na sa lupain ng Makkah na pupunta doon, sasabihin niya sa lupain ng Habasya na ang nakarating sa inyo ay haka-haka. Wala namang social media o ang milyahe ng lakbayan ay malayo. Walang magpapadala ng mensahe na huwag kayo maniniwala sa balita-balita na ganito. Nang makarating ang balita na ito sa mga mga Muslim na lumikas patungo ng Habasya,
ang baliktad na balita ay agad nilang pinaniwalaan. Agad nilang pinaniwalaan. At sila ay nag-alsabaluta, nagdala ng kunong madadala, nagplano ng paglikas, pabalik ng Makkah mula sa lupain ng Habasha. Nagplano sila na, dahil baga maganda yung balita, nag-Muslim na yung mga Quraysh, na nanggigipit sa atin, nangungutya sa atin, nagpapahirap sa atin, sa maikling panahon, nag-Muslim sila, ngayon babalik na tayo ng Makkah. Mula sa lupain ng Habasha ay naghanda sila patungo ng Makkah. Ang masaklap dito, nang makaalis na sila at malapit na sila sa lupain ng Makkah, saka napagtanto ng balita ay hindi totoo. Kaya mahirap kapag may balita na may chismis. Sabihin nilang totoo yung chismis na nga, totoo pa, no? So, ang nakadating sa kanila ay ang pangyayari nangyari sa buwan ng Ramadan at ang mga nasa Habasha ay umuwi pagkatapos ng buwan ng Ramadan sa buwan ng Shawwal. Kaya lang, ang kanilang paglapit sa Makkah at ang kanilang pagdating na sana ay magiging panatag sila, magiging masaya sila. At may mga plano na sila kung paano nila palalakasin ang kanilang sarili bilang isang Muslim ay napalitan ng takot, napalitan ng pangamba at napalitan ng pag-iingat ng dinubling pag-iingat. Yun pala ay ang balita ay hindi totoo. Napagtanto nila na ang mga Kuffar Quraysh ay nagpatira pa ng pusa, ang kanilang mga katawan nagpatira pa, at ang kanilang pagpatira pa ay hindi nangangahulugan na sila ay nag-Muslim. At ito ay napagtanto ng mga Muslim. At nang dahil dito ay ang mga nahuli, ang mga naabutan, ang mga nakabalik na hindi nakaiwas sa mga Quraysh ay pinahirapan ng mga Quraysh. So yung mga bumalik galing ng Habasha na masaya sana ay napagtanto nilang balita ay di totoo, at nang dahil dito sila ay nahuli, ang iba ay nahuli, pinahirapan ng kanilang mga kamag-anak o pinahirapan ng mga Quraysh. At dito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdesisyon sa pangalawang pagkakataon na utusan ang mga Muslim lumikas pabalik ng Habasha sa pangalawang pagkakataon. So, ang mga Muslim, naghahanda sila na lumikas ulit sa Habasha sa pangalawang pagkakataon at sila ay nakabalik ng Habasha o nakabalik ang bilang pabalik ng Habasha, subalit ito ay alam na ng mga Quraysh. Alam na ng mga Quraysh at kumilos ang mga Quraysh na pigilan pagdating ng Habasha ang mga Muslim sa pamamagitan ng paninira sa pinuno nila. Subalit maunang dumating ang mga Muslim sa lugar ng Habasha, pero nagpadala ang mga Kuffar Quraysh ng dalawang matatalino at magagaling na tagapagsalita mula sa hanay ng mga Quraysh. At ito si Amr ibn al-As at saka si Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Bago sila naging Muslim. Si Amr ibn al-As ay tinuturing na isa sa mga matalinong lalaki sa hanay ng mga Quraysh. Ang ilan sa mga naitala sa kanya ay hindi siya madaling maluko. Kung nagbabalak ka na lukuhin siya ay hindi mo yun magagawa o mahirapan kang gawin siyang o mapaluko o lukuhin siya sa anumang pagkakataon. Ganito nilarawan ng mga historian si Amr ibn al-As. At itinuturing sila na isa sa mga matatalino at hindi magagapi ang kanilang katalinuhan sa kanilang mga panahon. Kaya't naman hindi nakakapagtaka na ipinadala sila ng Quraysh kasama si Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Ito ay bago sila naging Muslim. At nagpadala sila ng mga regalo. So, si Amr ibn al-As at si Abdullah ibn Abi Rabi'ah, merong mga dalang regalo mula sa hanay ng mga Quraysh. Papunta sa pinuno ng Habasha at ito yung Najashi. At sa mga ano ba yung Al-Bitariqa?
yung mga tinatawag na obispo. Kasi ang Habasya ay isang lupain ng ang kanilang reliyon na lumalaganap dito ay Kristiyano. So, ang kanilang pinuno ay Kristiyano, yung Najashi. So, itong dalawang pinadala ng Quraysh, meron silang daladalang mga regalo, pangpalubag loob sa mga patriarka bang tawag doon? Patriarka, obispo, at sa mismong hari ng Habasya, pangpalubag loob. Ang purpose nito, bibigay nila yung regalo at kakausapin nila yung patriarka at yung Najashi na bawiin at paalisin sa lupain ng Habasya yung mga lumikas sa kanilang mga Muslim. Yun ang purpose nila, para paalisin. Ngayon, pag makakalis sila doon, wala silang ibang pupuntahan patungo ng maliban sa Makkah, at ang dahil dito ay lalong pagpapahirap na naman sa mga Muslim kung nangyari ang bagay na iyon. So, nang dumating ang dalawang mensahero ng mga Quraysh, si Amr ibn al-As at si Abdullah ibn Rabi'a sa Najashi, ay nagsalita ang mga ito, tinawag nila si Amr ibn al-As saka si Abdullah ibn Rabi'a upang sabihin ang pakay nila. Matapos nilang iabot ang anumang maabot nila na regalo sa kanila. So, tinawag sila at nagsalita ang tagapagsalita. Sinabi niya, o hari, tunay na lumikas sa iyong lupain ang mga tao na mabababa ang antas nila sa lipunang kanilang ginagalawan. At ang mga tao na to ay humiwalay sa nakagisnang relihiyon ng kanilang mga magulang. At hindi pa sila pumasok sa iyong relihiyon. Dahil siyempre ang mga Muslim, at ang hari ng Najashi ng Habasya ay Kristiyano. At sila ay dumating dito sa iyong lupain kasama ang bagong gawa-gawa nilang relihiyon. Sino tutukoy nila? Yung mga Muslim. At itong reliyon na dala-dala nila ay hindi namin to alam, at ikaw mismo ay hindi mo rin alam. Sabihin yung dala-dalang reliyon ng mga Muslim, hindi namin ito tuluyang alam, ikaw din bilang isang hari ng lupain na to ay hindi mo rin alam. At pinadala kami ng mga tanyag sa aming ginagalawan mula sa kanilang mga ninuno, sabihin ninuno ng mga tao na yan, na upang sila ay bawiin pabalik sa lupain na kanilang kinabibilangan. Saan? Sa lupain ng Makkah. So, dito ay nagsalita yung obispo ng mga pari sa hanay ng Najashi. Sabi niya ay, ang sinasabi niya o mahal na hari ay totoo. Mahirap yung ganun, yung binigyan ka lang ng regalo ay totoo na agad yung sasabihin mo. Binigyan siya ng regalo, sabi niya ay, ang sinasabi niyang mensahero na yan o mahal na hari, totoo. Sabi niya, ang totoo, kaya isurrender mo ang mga yan sa kanila. Ibig sabihin sa dalawang yan, upang payapa silang makaalis sa lugar mo at makabalik sa kanilang lupain at sa kanilang pamayanan. So, sino nagsabi nun? Yung obispo. Yung obispo ng Najashi. Pero yung Najashi ay, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang justice. Talagang makatuwiran siya, pag tama ay tama. Sabi niya, yung sinasabi nilang relihiyon na pinaghiwalay ang kanilang mga tao sa kanilang lipunan at relihiyon na kung saan hindi rin dala-dala nila at hindi sila pumasok sa relihiyon ko, ano naman yung relihiyon na yan, sabi niya. Ano yung relihiyon na yan? Ngayon ay, ang mga Muslim, takot silang magsalita. Kaya naman, inatasan nila si Ja'far ibn Abi Talib na siya yung maging tagapagsalita. Siya yung maging tagapagsalita upang ipaliwanag niya kung ano yung gustong malaman ng hari. Kaya mainam pag sa isang meron lang isang tagapagsalita para hindi malabo-labo yung sasabihin. Meron talagang, sa grupo talaga minsan ay, merong masalita. Yung malabir. Okay lang yung malabir kung tama naman yung pinaglalabir niya. O,
makatwiran naman yung pinaglalabir. So si Ja'far ibn Abi Talib, siya ay nagrepresent ng mga Muslim na nasa Habasya upang ipaliwanag nila ang kanilang hanay. Sinabi niya, o mahal na hari, tunay na kami ay pamayanan ng naninirahan sa panahon ng kamangmangan. O kami ay naninirahan sa kamangmangan. Kami ay sumasamba sa mga ribulto, kumakain ng mga double-dead na hayop. At kami ay gumagawa ng kahalayan. Pinuputol namin ang ugnayang pangpamilya at kami ay merong masamang pakikitungo sa aming mga kapitbahay. Kami ay kung ang malakas sa amin ay kinakain ang mahihina. Ibig sabihin, ang mga ma-influensyang mga tao ay kinakain ang mahihina. At kami ay nasa ganitong kalagayan hanggat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinadala sa amin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sino pa itong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, kilala namin ang kabuuan ng pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung lineage niya, alam namin. Alam namin ang kanyang pagiging makatotohanan at alam namin ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. At siya ay tipo ng tao na walang bahid ng anumang dungis ng masama, walang bahid ng dungis ng kasamaan. At ang tao na to, ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inanyayahan kami sa pagsamba ng nag-iisa lamang na ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagtalikod sa anumang nakakisnan namin mula sa aming mga ninuno na sumasamba sa mga bato at ginawa ng tao. At itinuro sa amin ang pagiging matapat sa pananalita, itinuro sa amin ang kahalagaan ng amana, itinuro sa amin ang pagdudugtong ng ugnayang pampamilya, at itinuro sa amin ang pagiging mabuting kapitbahay. At itinuro sa amin ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah, lalo na sa tinatawag na pagdanak ng dugo. At ipinagbawal sa amin ang anumang uri ng kahalayan at ang pagsasabi ng hindi makatarungan. At itinuro sa amin ang pagbawal sa pagkain ng isang yatim, pagkain ng ari-arian ng isang yatim. At itinuro sa amin ang pagbabawal sa kadbul muhsanat. Kadbul muhsanat, ibig sabihin yung paratangan mo yung mga matutuwid na tao ng mga mahalay na mga gawain. Sabihan mong zaniya, o meron siyang ganitong gawain, ganitong ganyan, ganito ganon, na madudungisan o masisira ang kanyang dangal. At ipinag-utos niya sa amin ang pagsamba ng nag-iisa lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kami magtambal ng anuman sa Kanya. Ipinag-utos niya sa amin ang pagtatayo ng pagdarasal, pagbibigay ng zaka at ang pag-aayuno. At binilang niya yung mga utos ng Islam na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Ja'far ibn Abi Talib, kami ay naniwala sa Kanya, kami ay sumunod sa Kanya. At ang anumang itinutos sa Kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sinunod namin. At nang dahil dito, sinamba namin ng nag-iisa lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagbawal namin sa aming mga sarili ang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginawa naming halal ang itinutos na halal ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga kanayon naman namin nang malaman nilang patungkol sa bagay na ito ay sila ay nagbigay ng pahirap sa amin, sa aming relihiyon na kinabibilangan. At ang nais nila ay talikuran namin ang paniniwala sa itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bumalik kami sa nakagisnan ng aming mga ninuno. At nang dahil sa hindi namin ginawa ang bagay na yun ay pinahirapan nila kami at sinubukan nila kaming palayasin at palisin sa aming lupain na kung saan kami pinanganak, saan kami lumaki, saan kami nagkaisip, saan kami namulat sa katotohanan, at pinili naming lumikas mula dito at iiwan ng aming lugar na kinamulatan at nagtungo sa iyong lupain dahil nakikita namin na ikaw ay isang mabuti at tapat na pinuno sa kanyang pinamumunuan. So nang sinabi ito ni Ja'far ibn Abi Talib, ay sabi ni Najashi, meron ka bang patunay? Meron ka bang patunay sa sinasabi mo? At nang dahil dito ay binasa ni
Ja'far ibn Abi Talib ang unang talata ng Suratul Maryam. Binasa niya yung unang talata ng Suratul Maryam hanggang sa binasa niya yung maraming talata dito. So sinimulan niyang basahin sa unang talata ng Suratul Maryam at binasa niya ang maraming talata na naukol dito. Ang Suratul Maryam, alam naman natin ang Suratul Maryam ay tumatalakay sa kay Propeta Jesus ay salam at sa kanyang ina na si Birhen Maria. At ang mga obispo at ang hari ng Habasya ay Kristiyano. At sila ay merong ibang paniniwala patungkol kay Jesucristo at sa kanyang ina na si Birhen Maria. At ikinagulat ng hari ng Habasya ang narinig niya mula sa binasa ni Ja'far ibn Abi Talib patungkol sa Suratul Maryam. At nang marinig niya to ay lumuha siya ng matinding pagluha hanggat sa nabasa ang kanyang lihya. Sabi nabasa ang kanyang malbas. At sumunod na umiyak kasama niya ang kanyang mga obispo. Nagiyakan sila sa narinig at nalaman nila patungkol sa Suratul Maryam. Sabi niya ay doon niya napagtanto na yang binasa, yang narinig na yan patungkol sa binasa ninyo sa banal na Quran, yan ay dala-dala, ganyan din ang dala-dala at ipinarating ni Propeta Jesus. Ganyan din yung ipinarating ni Propeta Jesus, yung tinatawag na pagsamba ng iba, pagsamba ng natatangi sa Allahu subhanahu wa ta'ala. At nang dahil dito ay sinabi niya na hindi ko isusurrender ang mga Muslim sa inyong dalawa. Hindi ko isusurrender ang mga Muslim sa inyong dalawa. At inutusan na lumabas si Amru ibn al-As at si Abdullah bin Abi Rabi'a sa lugar na kung saan nangyari ang pag-uusap na yun. At sa pag-alis ng dalawang ito, si Amru ibn al-As at si Abdullah bin Abi Rabi'a, ay hindi sila kampante sa naging pag-uusap at naging desisyon ng hari. Kaya naman sinabi ni Abdullah bin Abi Rabi'a kay Amr ibn al-As, babalikan natin sila, babalikan natin ng Najashi, at sa pagbalik natin, sisiguraduhin natin madudurog sila. Ibig sabihin, sa pagbalik natin na pangalawa, sigurado na ibibigay, isusurrender ng Najashi ang mga Muslim sa atin. Pero sabi ni Amr ibn al-As, huwag mo nang gawin. Huwag mo nang gawin yung gusto mong mangyari, sapagkat nakita mo naman kung ano ang kinalabasan ng naging pag-uusap at ang naging pagsagot ng hari ng Habasya. Pero pinilit pa rin ni Abdullah ibn Rabi'a na gagawa siya ng paraan upang sa susunod ay hindi na maging ganun ang magiging reaksyon. Kahit sa sumunod na araw, nagsalita ulit, pumunta ulit si Abdullah ibn Abi Rabi'a at si Amr ibn al-As sa hari o sa Najashi. At sinabi niya na, mahal na hari, ang mga tao na yan na kinupok mo o mas piniling manatili sa iyong lugar, may sinasabi silang hindi maganda patungkol kay Isa ibn Maryam. May sinasabi silang patungkol kay Isa ibn Maryam, at nang dahil dito ay pinatawag ang mga Muslim upang alamin kung ano ang magiging kahihinatnan ng pag-uusap. Kahit naman pinaharap na naman ang mga Muslim at kinausap sila ng Najashi, totoo ba na meron kayong sinasabi patungkol kay Isa ibn Maryam? So, ang mga Muslim sa pamumuno ni Ja'far, kinakabahan sila. Kasi alam niya na ang hari ay Kristiyano at ang lupain na yun ay puro Kristiyano. Pero namayagpag pa rin ang pagsabi niya ng katotohanan. Sabi niya at malakas niyang sinabi na kami ay naniniwala kay Jesus bilang sugo at mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay pinanganak ng isang birhen mula sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nang dahil dito ay nanahimik panandalian ang Najashi at hindi siya nagsalita at inisip ng dalawang mensahero ng mga Quraysh na
ito na yung pagkakataon na magagapi na nila yung mga Muslim. Pero may nagsalita ang Najashi at sinabi niya, at kayo ay humayo, kayo ay payapa dito. Kayo mga Muslim ay humayo, kayo ay payapa dito. Sino man ang magsalita ng hindi maganda sa inyo ay mananagot. Sino man ang magsalita ng hindi maganda sa inyo, magsalita ng hindi kaaya sa inyo ay mananagot. At inulit niya ito ng 3 beses. Nangangahulugan ng bagay na sinabi niya ay mahalaga. At sinabi niya ang katagan na kung saan sabi niya ay kung ako man ay bibigyan ng isang gabundok na ginto upang saktan ng isa sa inyo, hindi ko yun gagawin. Kung ako man ay bigyan ng isang gabundok na ginto upang saktan ng isa sa mga Muslim na to ay hindi niya to gagawin. So kaya naman ang hari o ang hari ng Habasya, ang Najashi, ay napagkasunduan niya na ibalik ang lahat ng ibinigay na regalo at handog ng 2 mensahero na si Amr ibn al-As at si Abdullah ibn Abi Rabi'a mula sa mga Quraysh, isauli ito at paalisin sila sa lugar ng Habasya. Sabi ni Salama na nagkikwento ng kwento na ito, sabi niya ay pinalabas ang 2 tao na ito o ang 2 mensahero na ito mula sa lugar ng Habasya ng nasa kalagayan ng kasuklam-suklam. Ibig sabihin, kung ilalarawan mo kung paano sila pinalabas ng Najashi sa lugar ng Habasya, ay nasa kalagayang hindi kaaya-aya. Pinalabas sila at isinauli sa kanila ang mga ibinigay nilang handog. Yung mga pakonsuelo na tinatawag ngayon. Sinauli sa kanila at sila ay ipinalabas ng kasuklam-suklam na kalagayan. So, ang mga Muslim sa panahon na yun ay namuhay sila sa katahimikan, namuhay sila sa maayos na kalagayan kasama ang mga tao sa lupain ng Habasya sa pamumuno ng Najashi. At ito ay isang tagpo sa buhay ng mga Muslim sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay ang pagsasalita ng makatotohanan sa harap ng isang kilakilabot na pinuno o isang hari ay isang pagkakataong ang isang tao ay masusubok ang kanyang katatagan bilang isang matapat na tagapagsalita. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay patungkol sa ating relihiyon. At ang Najashi na to ay hindi sila nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng personal. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakapanahunan niya. Sabihin, namuhay ang Najashi at namatay sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay nag-Muslim o nagpakita ng kanyang pagiging Muslim at pananampalataya sa Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi sila nagkita personal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga ilan sa mga ulama ay inalalarawan siya bilang isang mukhadram. Mukhadram, ibig sabihin, nakapanahon ang Propeta Muhammad pero hindi nakita, pero naniwala at namatay na isang Muslim. At ito ay makikita sa Mustalahul Hadith, kung ano ang antas ng mga gaya ng mukhadram sa pag-uulat ng hadith. Nang matay ang Najashi at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsala ng salatul ghaib sa kanya. So ito ay pangyayari sa tagpo sa buhay ng mga Muslim na unang lumikas patungo ng Habasya, una at pangalawang pagkakataon dahil sa pagigipit ng mga Quraysh sa kanila sa Makkah, at ito ay isang ipapatunay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat kagipitang mararanasan ng isang Muslim ay mayroong kaluwagan. Kailangan lang ng isang Muslim maging matatag sa kanyang relihiyon at antayin ang tulong ng Allah na ito ay dumating sa kanya. Subhanakallahumma wa bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.